Okay, good morning po sa bawat isa sa atin. Salamat sa pagkakataon na binigay po sa atin ng Panginoon na kapag-share patungkol po sa topic natin ngayong umaga na the holiness of God. Siguro tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihang sa lahat, pinupuri ka po namin sa araw na ito at binigyan mo kami ng pagkakataon na makasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Dalayan ko po, Panginoon, na mangusap ka sa amin patungkol po sa topic namin, patungkol po sa iyong holiness at makarespond po kami dito appropriately. Masiyasat niyo po kami, Panginoon, upang maibigay po namin ang karapat-dapat na papuri at pagsamba sa inyo. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming itinataas sa aming kalagitnaan at ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So this morning, ang topic po natin ay the holiness of God. And portion lang yung binasa ni, ni Job. Kaya titingnan po natin itong topic na ito. Now, in Christian theology, the word holy has two meanings. Dalawa po ang ibig sabihin nito. Ang una po is the unparalleled majesty of His incomparable being. Ito po yung kanyang walang kapantay sa kanyang pagiging majestic. Ito po yung hindi maikumpara na kanyang pagkatao sapagkat siya'y masyadong angat at dihamak na mas mataas kaysa iba. Pangalawa po, ang ibig sabihin po ng the word holiness, ito po yung kanyang pagiging blameless, faultless at unblemished moral purity. Ang Diyos po ay banal, wala po siyang kasalanan at wala po siyang karumihan. So tingnan po muna natin ang unang definition po ng salitang holy. Now, to be holy is to be distinct, separate in a class by oneself. Tingnan po natin yung pinaka-Hebrew word na the word holy. So ang Hebrew word po nito ay kadosh. At ang ibig sabihin po ng kadosh, galing po ito sa root word na kodesh, which actually means to consecrate. So the word holy means consecrated, dedicated, and set apart. Now, minsan may mga narinig po tayong mga messages, di ba, pag sinabing to be holy, sabi to be separate. Now, tama naman po yun kasi ang Hebrew word po ng holy is kadosh. Ibig sabihin po nito is consecrated, dedicated, and set apart. Inihiwalay mo, itinalaga mo, o di kaya sineparate mo siya. Kaya tama naman po yun. Now, to give an example dito po sa salitang separate or consecrated, natatandaan po ba natin si King Belshazzar? Si King Belshazzar, siya po yung anak ni King Nebuchadnezzar. And dito, makikita po natin, Belshazzar profaned the holy temple vessels, those set aside for use by God's priests, by drinking toast to his idols. So tingnan po natin itong pinaka-verse na ito. Alam po natin, there was a time na nilusob ng Babylon yung Jerusalem at kinuha po nila lahat ng vessels dun po sa loob ng temple. So tingnan po natin yung pinaka-verse dito po sa Daniel chapter 5 verse 1. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang Haring Belshazzar ay nagdaos ng malaking handaan sa 1,000 niyang mga maharlika at uminom siya ng alak sa harapan ng 1,000. Nang matikman ni Haring Belshazzar ang alak, ipinag-utos niya na dalhin doon ang mga sisidlang ginto at pilak na kinuha ni Nebuchadnezzar na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari ng kanyang mga maharlika, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga asawang lingkod. Kaya dinala nila ang mga sisidlang ginto at pilak na inilabas sa templo na bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang mga ito ay ininuman ng hari, ng kanyang mga maharlika, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga asawang lingkod. Sila'y nag-inuman ng alak at nagpuri sa mga Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. And then, pagdating po dito sa verse 5, sabi po dito, nang oras ding iyon ay may lumitaw na mga daliri ng kamay ng tao at sumulat sa palitada ng pader ng palasyo ng hari sa tapat ng ilawan at nakita ng hari ang bahagi ng kamay ng ito ay sumulat. Nang magkagayoy namutla ang mukha ng hari at pinagabag siya ng kanya mga pag-iisip, ang pagkakasumpong ng kanyang mga balakang ay halos nakalag at ang kanyang mga tuhod ay nagkumpugan. Ang lahat
ang hari ay sumigaw ng malakas upang papasukin ang mga engkantador, mga kaldeo at mga manghuhula. Ang hari ay nagsalita sa mga pantas ng Babylonia, "Sino mang makakabasa ng sulat na ito at makapagpapaliwanag sa akin ng kahulugan nito ay susutan ng kulay ube, magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg at magiging ikatlong pinuno ng kaharian." Now, ikaw ba naman po ang makakita ng daliri at kamay na nagsusulat? Kahit naman po sa panahon natin ngayon, kapag may nakita po tayong putol na kamay na gumagalaw at nagsusulat, hindi po ba tayo matatakot? At siguro kahit na nagiinuman sila, nagiinuman sila, kahit naman po lasing ka at nakakita ka ng isang kamay na putol at daliri na nagsusulat, ay siguro talagang sobrang iyong pagkatakot. Kaya nga sabi nga po dito, nangatog ang kanyang mga tuhod at hindi niya maimbita ang kanyang mukha. Well, bukod po sa kasalanan ni Belshazzar, dito makikita po natin yung isa po sa kanyang mga kasalanan ay yung paggamit niya ng mga gamit na nakatalaga sa Diyos na nasamsam po nila sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Ito po yung mga kagamitang ginto at pilak sa loob ng templo at ito po yung ginamit nila sa inuman sa pagpipista ng kanilang mga Diyos. Kaya nga po yung nakasulat sa writing, ang nakasulat po ay Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ang ibig sabihin po ng Mene, ilang na ang Diyos, ang iyong mga araw ng iyong kaharian, at ito ay winakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang, at sa timbangan ikaw ay nagkulang. Peres, ang iyong kaharian ay hindi natin at ibigay sa mga taga-Media at taga-Persia. Now, Belshazzar's abuse of these holy artifacts made him guilty of sacrilege. Ano po ibig sabihin ng sacrilege? Sacrilege is irreverence toward a sacred person, place, or thing. Ito po ay galing sa Latin word na sacer at saka sa legere. Ibig pong sabihin ng sacer is sacred, legere to steal. So sacrilege refers to any stealing or of sacredness from a religious place, object, or person. Kasi nga po nakatalaga, lalong-lalo na po ito ay nakatalaga para sa Diyos. Now, ito po ang Mayan Temple sa Mexico at hindi ko alam kung nabalitaan niyo po ito last year, November 2022. Dito po sa isang tourist attraction sa Mexico, di po, kung nakikita niyo po sa TikTok, meron pong nag-TikTok na babae. Nagsayaw-sayaw po siya, nag-TikTok po siya dyan. And we know, pag binanggit po itong mga pyramids na ito, they believe sa Egypt, ito kasi yung tahanan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. And sa Egypt, dito nililibing ang kanilang mga hari. And then, biglang may isang tourist na umakyat and nag-TikTok po siya, nagsayaw-sayaw po siya. Kaya binuo po siya ng mga tao and guess what? Kung ano ang ginawa sa kanya, pagbabasa kanya ay yung iba sinabuyan siya ng tubig, dinato siya ng mga plastic bottles, buti na lang may pulis kasi kung hindi talagang kukuyugin po siya ng tao. Guilty po siya sa kasalanang sacrilege. Now when the Bible, sabi po dito, calls God holy, it means primarily that God is transcendentally separate. Talagang hiwalay siya kasi talagang sobrang angat siya at sobrang above siya sa kahit kanino man o so kahit anong bagay po. So he is so far above and beyond us that he seems almost totally foreign to us. I remember sa Phoebias, kasi ang topic po natin this month is the attributes of God, iba-ibang katangian ng Diyos. So ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay merciful, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay eternal. Pero I remember sa Phoebias, sabi, ano ba yung pinaka-central attribute ng Panginoong Diyos? And many Bible scholars kasi, they believe yung pinaka-center ng attribute ng Panginoong Diyos is actually holiness. Kasi ang meaning nga po, di ba, kadosh, someone who is separate, transcendentally separate. Kaya sabi ng ibang mga Bible scholars, yung pinaka-center ng attribute ng Panginoong Diyos is actually holiness. When the word holy is applied to God, it does not signify one single attribute. The word holy calls attention to all that God is.
Yung holiness po kasi yun yung nagduduktong sa lahat ng mga attribute ng ating Panginoong Diyos. So kung ang ibig sabihin po ng holy is transcendentally above or beyond, so sabi po dito, it reminds us that His holy love is holy love. Ibig sabihin, sa lahat ng pag-ibig, pinakamataas na pag-ibig meron ang Diyos. His justice is a holy justice. Ibig sabihin, sa lahat ng mga justice, pinakamataas ang hustisya ng Diyos. His mercy is holy mercy. Ibig po sabihin, pinakamataas ang mercy na pinapakita ng ating Panginoong Diyos. And His knowledge is holy knowledge. Ibig sabihin, sa lahat ng mga knowledge, pinakamataas ang knowledge na pinapakita sa atin ng Panginoong Diyos. Amen po ba dito? He is far beyond, above anything and above everything. Now in Scripture, 3 words in a row is rare to find. Bihira lang daw po natin makita yung salita na sunod-sunod. So, trivia, saan po natin makikita yung sa Bible, yung salitang 3 beses na sunod-sunod? Well, una po dito sa Jeremiah 22 verse 29. Sabi po diyan, earth, 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 hear the word of Yahweh. Meaning, 3 beses po binigyan ng emphasis na ang mga naninirahan sa Huda, pakinggan ninyo ang tinig ni Yahweh. And then pangalawa, mababasa din po natin ito sa Ezekiel chapter 21 verse 27. A ruin, a ruin, a ruin. Ibig sabihin, tiyak na tiyak, kalubusang wawasakin, wawasakin, wawasakin ang lungsod ng Jerusalem. Now, sa pangatlong pagkakataon, saan po natin mababasa sa Bible yung 3 salita na sunod-sunod? Kung nakabasa po natin sa Jeremiah and saka sa Ezekiel, now the Bible says that God is holy, holy, holy. The Bible never says that God is love, love, love. Bagamat love po, God is love. Hindi din po sinabi ng Bible that God is mercy, mercy, mercy. Hindi din po sinabi ng Bible that God is wrath, wrath, wrath. Bagamat God is a God of wrath. At hindi rin po binanggit ng Bible that God is justice, justice, justice. Bagamat He is a God of justice. Pero ang sinabi po ng Bible, God is holy, holy, holy. Ibig sabihin talagang pag binanggit mo nga daw po ng 3 beses ang salita sa Bible, parang you are speaking at the top of your voice. At ipinangangalanda ka mo na talagang sobrang dakila at sobrang taas ng Panginoong Diyos. You are holy, holy, holy. Yan po ang ibig sabihin nitong topic po natin about the holiness of God. And ang ibig sabihin po, God is truly beyond anything and everything. Okay, magkaroon po tayo ng konting trivia. Kilala po ba natin ito? So, kilala niyo po ba yan? Hindi po yan si Gerald Anderson. Look-alike lang po niya yan. Ang pangalan po niya ay si Jerickson Cruz sa Tondo, Manila. Eto, kilala niyo po ba yan? Hindi rin po yan si Vic Soto. Look-alike lang. Look-alike lang po yan ni Vic Soto. Si Reynel Casaldan, galing sa Quezon City. Ayan, kilala niyo po ba yan? Hindi rin po yan si Joey De Leon. Look-alike lang po yan si Roberto Tobillo, galing sa Plaridel, Bulacan. And ayan, kala niyo po ba yan? Hindi rin po yan si Daniel Padilla. Look-alike lang po yan ni Daniel Padilla. Si Zach Daniel Santos galing sa Manila. At ito taga-Pasig. Hindi rin po yan si Manny Pacquiao. Look-alike lang po si Ricky Lozano sa Pasig. And lastly, lala po ba natin yan? Hindi po yan si FPJ. Patay, pumanong na po si FPJ. Look-alike lang po niya yan. Si Roberto Garcia sa taga Santa Rosa, Laguna. Now, if sa mga artista may ka-look-alike, pero ang Diyos, wala po siyang ka-look-alike. And in Isaiah chapter 40, verse 25 to 26, nagsalita ang Panginoong Diyos. Sabi po niya dito, to whom then will you compare me, that I should be like Him, says the Holy One. Sabi po niya dito, lift up your eyes on high and see who created this. He who brings out their hosts by number, calling them by name, by the greatness of His might, and because He is strong in power, not one is missing. So kanino po natin ihalin tulad ang Panginoong Diyos? Sabi niya, tumingin ka sa itaas. So ano po makikita natin dito? Ang context po nito ay mga bituin. Sino ang nailikha ng mga bituin? And, of course, ang Panginoong Diyos. Sino ang tumatawag sa kanila isa-isa sa pangalan? Ang Panginoong Diyos
At bakit walang nawawala ni isa man sa kanila? Ang reason, also, ang Panginoong Diyos. Now, pag tumingin po tayo sa gabi, alam niyo po ba sa eyes, naked eye po natin, makikita po natin, there are 5,000 stars visible at night. Pagka sa open space, 5,000 daw lahat yung stars na yan. Pero alam niyo po ba na sa Milky Way galaxy, there are 400 billion stars. Ito talaga, hindi mo na kayang bilangin ito. 400 billion star sa isang Milky Way galaxy. Pero ilang meron ang galaxy sa buong universe? There are 125 billion galaxies in the universe. So may isang nagkwenta gaano karami ang stars. It is estimated na ang number of stars, estimation lang po ito, no? 10 billion trillions. Now, ito po ang point. The God who created all of these, yung stars, the Holy One of Israel, even calling them all by name, ito pong 10 billion stars, papangalanan mong isa-isa, and ensure that none one if missing, di mawawala niyan isa. So sabi po dito, such a God will surely never forget even one of His people. Ang total population lang po natin, yung buhay lang ngayon, mga 8 billion sa buong mundo. Tapos isama natin yung mga namatay. Pero tingin ko, aabot ba ng ganun? 10 billion, trillion? Kung yun pinapangalanan ng Diyos at hindi yan mawawala, how much more po tayong mga tao? And then sa karugtong, sabi po niya dito, have you not known, have you not heard? The Lord is the everlasting God. Ang Diyos ay ang Panginoon na walang hanggang Diyos. He is the Creator, ang manlilikha of the ends of the earth. He does not faint or grow weary. Tayo napapagod. Tama po ba? Totoo yan, napapagod po talaga tayo. Kaya nga yung famous verse dito sa verse 30, yung even youths grow weary, kahit kabataan yan, hindi mo pwede pagmalaki ang kalakasan mo, darating ang time. At bilang kabataan, mapapagod ka rin. And dun binabanggit sa verse 30, but they who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings like eagles. They shall run and not weary. They shall walk and not faint. Kaya nga sabi po dyan sa verse 29, He gives power to the faint. Pero itong Diyos na ito, He does not faint. Hindi po siya napapagod. And sabi po dito, His understanding is unsearchable. So minsan 'di ba parang may tao din parang alam ko 'yan. Pero the truth dito sa verse na ito, may mga bagay na hindi po natin kayang ipaliwanag because ang Diyos, ang kanyang understanding is unsearchable. May mga bagay po na minsan, bakit kaya pinahintulutan ng Diyos na mangyari yon? And we have to conclude, hindi po natin maintindihan ang bagay na yon, pero dapat po tayong magtiwala lang sa Panginoon because He is so far above and beyond anything and everything. So ito po ang unang definition ng holiness. Now we go to the second definition. Now, to be holy is to be morally pure. Kung kanina, someone who is separate, pero hindi po natin maiaalis dito sa someone who is consecrated, yung word na purity. When things are made holy, when they are consecrated, they are set apart unto purity. Kaya talagang kasama po yung word na purity sa salitang holy, dahil anuman pong nakatalaga para sa Diyos, nakaset apart ang mga ito para sa kalinisan. Now, ang Diyos po ay banal. Wala kang makikita sa Kanya kahit anong bakas ng kasamaan. Wala kang makikitang dumi sa Kanya sapagkat siya ay purong malinis at dalisay, walang kamalian at talagang matuwid. Ang Diyos po ay hindi nagsisinungaling. Hindi po siya pwedeng gumawa ng maling desisyon. Siya po ay walang kapintasan at walang kasalanan. So ang tanong, gaano kabanal ang Diyos? Tingnan na po natin ang mga stories ng mga taong na-encounter niya ang Diyos. Umpisan po natin kay Moses. So alam po natin kanina sa binasa po ni kapatid na Job, nang nagpakita ang Panginoong Diyos kay Moses sa pamagitan ng nasusunog, ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Pero ano po naging reaksyon ni Moses? Sabi po niya dito sa verse 6, si Moses ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. Meron palang verse na ganito, no? Akala natin parang
nag-enjoy siya. Pero nung nakita pala niya yung burning bush, sabi ng Bible, nagtakip siya ng kanyang mukha kasi nga natakot siyang tumingin sa Diyos. And then later on, di ba, nung medyo close na siguro sila ng Panginoong Diyos sa chapter 33, humiling si Moses sa Panginoong Diyos. At ang kanyang kahilingan, sana ipakita mo sa akin ang iyong glory, ang iyong kaluwalhatian. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoong Diyos dito po sa verse 30, hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagat hindi ako maaaring makita ng tao at siya ay mabubuhay. Kaya talagang consistent ito. Sabi po ni Apostle John sa 1 John chapter 4 verse 12, walang nakakita sa Diyos kailanman. Kasi kung talagang yung God in his fullness, yung glory niya, ay talagang mamamatay po ang tao sapagat sobrang banal at sobrang holy ang Panginoong Diyos. And then makita po natin yung mga Israelites. Chapter 20 ng Exodus, di ba binigay ni Moses yung 10 commandments sa kanila. Pero pagdating po dito sa verse 18, ang sabi po, nang masaksihan ng buong bayan ang mga kulog at kidlat, ang tunog ng trumpeta at ang bundok na umuusok, ay natakot sila at nanginig. At sila'y tumayo sa malayo. Sinabi nila kay Moises, magsalita ka sa amin at aming papakinggan. Subalit, huwag mong pagsalitain ang Diyos sa amin, baka kasi kami mamatay. Yung voice ng thunder ng Panginoong Diyos, sobrang takot nila. Ay, huwag mo na siyang pagsalitain, parang pakiramdam namin, mamamatay kami. Daniel, tingnan po natin yung experience ni Daniel. When he was ushered into the presence of God, sabi po dito sa verse 17, nang siya'y lumapit, ako'y natakot at napasubasob sa lupa. And sabi po dito sa verse 18, nang siya'y magsalita sa akin, ako'y nakatulog ng mahimbing na ang mukha ay nakasubsob sa lupa. Si Daniel na po yan, ha? Pero buti na lang ay hinawakan po siya at itinayo ni Anghel Gabriel. And later on, after nitong kanyang vision, sabi po sa verse 27, at pagkatapos po niyang makita ang pangitain, ang sabi po niya, akong si Daniel ay nanghina at nagkasakit ng ilang araw. At pagkatapos po niyang ginawa ang mga gawain para sa harip, sabi po niya dito, but I was appalled by the vision. Ako'y pinanlumo ng aking pangitain at walang makapagpaliwanag dito. And lastly po, makikita po natin si John, the beloved. Dito po sa Revelation chapter 1, verse 17 and 18. Iniisip ko po si John, siya po yung apostol na pinakamalapit sa Panginoon. Siya po yung apostol na laging nakahilig sa dibdib ng ating Panginoong Hesus. Pero when he saw Jesus Christ in his glorious state, diba Christ in his glory, sabi po dito sa verse 17, nang siya'y aking makita, sabi ni Apostle John, nakita niya ang Panginoong Hesus, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang harapan. Imagine 3 years mong kasama, tapos biglang, first namatay Panginoon, after 3 days nag-resurrect, after 40 days bumalik sa langit. Pero nung nakita niya ulit, natakot siya, samantalang kasama niya, the barkads niya to, for 3 years at siya yung pinakamalapit na apostol. But when he saw the glorified Christ, sabi po niya dito, bumagsak po siya, parang patay. Ikaw ba naman makakita ng nakasuot ng mahabang damit, na may gintong pamigkis sa kanyang dibdib? Ang kanyang ulo ay buhok na kasimputi ng balahibo ng tupa o niyebe. Ang kanyang mga matay parang apoy na nagliliyab. Ang kanyang mga paa ay kumikinam na parang tansong pinakintab. At parang rumaragas ang tubig ang kanyang tinig. So buti na lamang po ipinatong ng Panginoon ang kanyang kanang kamay kay Juan at sinabihan siya na huwag siyang matakot. Now ano po ang magandang tugon natin after makita po natin kung gaano kadakila at kaholy ang ating Panginoong Diyos? Now the holiness of God should stir our hearts to continual praise and adoration. Walang patuloy, talagang patuloy na sasambahin at dapat papurihan ang Panginoong Diyos. And naalala ko din po yung mga 4 living creatures sa Revelation chapter 4 verse 8. Diba sabi po nila dito, kasi gano'n nila kakilala ang Panginoong Diyos, sabi po dito, ang 4 na nilalang na buhay, sila'y walang humpay na nagsasabi araw at gabi, banal, banal, banal. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty who was and is and who is to come.
So hindi po tayo dapat tumigil sa pagbibigay ng ating pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. So, amen ba dito? So makikita po natin, hindi lang po it will stir our hearts to continual praise and adoration, pero sabi din po dito, we delight in Him and in Him is our ultimate purpose and reason for being. So bakit ka nabubuhay ngayon? Answer, our ultimate purpose in life, it points out sa Panginoong Diyos. Maraming tao, di ba, parang ayaw mabuhay kasi wala silang, hindi nila alam ang purpose sa kanilang buhay. Pero kung maintindihan nila ang pinakadulo ng lahat nito, sabi nga po dito, God is an end in itself. Although wala namang katapusan ng Diyos, ang ibig lang po sabihin nito, lahat po ng ating ginagawa, it points out, ang pinakadulo po kasi ng lahat ng ito, ang Panginoong Diyos. So, bakit ka nabubuhay? Bakit ka nandyan? Bakit ka kumikilos? Ano ang purpose mo? Ang reason po bakit tayo nandito is ang Panginoong Diyos. God is more than a means of achieving a transitory desire or worldly goal, for He is our greatest good. Maganda naman po magplano sa buhay. No? Maganda po yan, may mga goal po tayo, pero sabi po dito, God is more than that. And He is our greatest good. Ibig sabihin, if you have God, then you are complete. Natatandaan ko po yung pinakanta ng praise and worship kanina. Makukuha po natin yan sa Psalm 73 verse 25. So ang sabi po niya dyan, kinanta po natin ito kanina, whom have I in heaven but you? Maganda po na dinedesire natin, sana makapasok ako sa heaven. Pero sabi nung salmista, sino ba ang meron ako dyan sa heaven kundi ikaw? Kasi heaven is not heaven without the Lord. Kaya sabi niya po dito, sino ba ang aking portion dyan sa heaven? Ikaw. Ikaw yun, hindi naman actually yung heaven na place, kundi ikaw talaga. Whom have I in heaven but you? And then, ang sabi din po niya dito, and earth has nothing I desire besides you. Kahit pa nandito ako sa lupa, wala din akong ibang desire kundi ikaw. Ang aking desire. I desire, and earth has nothing I desire besides you. And sabi din po niya dito, my flesh and my heart fail, but God is the strength of my heart and, sabi niya dito, my portion forever. Kaya ito po, no, tama yung mga Levites nung pinigay sa kanila. Wala kayong mana ng mga lupa because God is your portion. And as Christians, if we have God, then we are complete. Tama po ba yun? Pag mananampalataya tayo, if we have God, we are complete. Siya na yung pinaka-portion natin even sa heaven. Now, God is worthy of our highest respect. God is worthy of our highest respect and reverential fear. Yan po ang makikita po natin. And may terrible consequences if hindi po natin pahalagaan ang kabanalan ng Diyos. Now, 2 stories lang ang ibibigay natin. And alam ko po, alam na po natin ito. Patungkol sa story kapag hindi pinahalagaan ang kabanalan ng Diyos. So natatandaan po natin dito sa Numbers chapter 20, no? Nung ang mga Israelita po ay nasa ilang ng sin ng Kadesh. At walang tubig na mainom ang kapulungan. 2 million people. Sila'y nagpulong laban kina Moises at Aaron. Nakipag-away ang bayan kay Moises at nagsabi, sana ay namatay na kami nang mamatay ang aming mga kapatid sa harap ng Panginoon. Bakit inyo dinala ang kapulungan ng Panginoon sa ilang na ito upang kami at ang aming mga hayop ay mamatay rito? At bakit inyo kami pinaahon mula sa Ehipto upang dalhin kami sa masamang lugar na ito? Hindi ito lugar ng bukirin o ng igos o ng ubasan o ng mga granada at dito'y walang tubig na mainom. And then, ano pong ginawa ni Moises nung nagreklamo ang mga tao? Sabi po dito sa Numbers chapter 20 verse 6. Sina Moises at Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at nagtungo sa pintuan ng toldang tipanan at nagpatira pa. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagpakita sa kanila. Nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, punin mo ang tungkod at ipunin mo ang kapulungan, ikaw at ang kapatid mong si Aaron, at magsalita kayo sa bato sa harapan nila upang magbigay ito ng kanyang tubig.
sa gayon ka maglalabas ng tubig para sa kanila mula sa bato. Gayon ka magbibigay ng inumin para sa kapulungan at sa kanilang mga hayop. At kinuha ni Moises ang tungkod sa harap ng Panginoon na gaya ng inutos sa kanya. Pero ang sabi po dito sa verse 10, tinipon ni Moises at Aaron ang kapulungan sa harapan ng malaking bato at kanyang sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon mga mapaghimagsik. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? Itinaas ni Moises ang kanyang kamay at 2 ulit na hinampas ang kanyang tungkod ang malaking bato at ang tubig ay lumabas na sagana at uminom ang kapulungan at ang kanilang mga hayop. Pero pagdating po dito sa verse 12, ano po ang naging reaksyon ng Panginoong Diyos? Sabi po sa verse 12, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakita ang aking kabanalan sa paningin ng mga anak ni Israel, kaya't hindi nyo dadalhin ang kapulungang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Ito ang tubig ng Meriba na kung saan nakipag-away ang mga anak ni Israel sa Panginoon at ipinakita niya sa kanila na siya ay banal. Now, tingnan po natin yung story. Moses has had a good reason to be angry with the Israelites. Tama po, ang titigas ng ulo eh. They were indeed the stiff-necked people, even as God Himself had said. Diba, Diyos nga yung nagsabi, stiff-necked yung mga people na yan. Kung gusto mo nga, ipunin ko na yan eh. Mag-start ako ng bagong lahi sa iyo, Moises. Di ba pinigilan nga, hindi, wag mo naman gawin po yan, Panginoong Diyos. So ang Diyos ang nagsabi, ang titigas ng ulo niyan eh. And si Moses, sinabi din niya na talagang may reason naman siya magalit. Ang titigas nga kasi ng ulo ng mga Israelita. Pero makikita po natin, nung nagreklamo ang mga Israelita na wala silang mainom, di po ba nagpunta sina Moises at Aaron sa pintuan ng toldang tipanan at nagpatira pa? At nagningning sa kanila ang kaluwalhatian ng Panginoon? Pero ang instruction sa kanila ng Panginoon ay magsalita ka lang. O ganito ka magpalabas ng bato. Magsalita ka lang dun sa bato at lalabas ang tubig. Pero ano po ang ginawa ni Moses? In his anger, Moses struck the rock twice. 2 beses. And this spiritual rock, according to Apostle Paul, identifies as Christ Himself. Yung bato, it symbolizes Jesus Christ. So nung hinampas niya yung bato, parang hinampas niya si Jesus Christ. And so, ito po, who has not lost his or her temper and done worse than striking a rock with a stick? So sino po dito ang laging composed na hindi nagagalit? Di ba there are times that ang titigas talaga ng ulo. Parang gusto mong hampalusin, di ba? Titigas ng ulo nito. So sino po yan? Lahat po ng leaders, ganyan ang karanasan siguro yan. Apo. Pero yet this act was so serious in God's sight that He forbade Moses to enter into the promised land in a moment of anger. Di ba? Sandali lang siya nagalit. Moses sinned. And for this sin, he was kept from entering the land of promise. Antindi po, no? He was trained sa Egypt for 40 years. And then nagpastol po siya for 40 years. Tinitrain siya para ilabas yung mga Israelites. And then nung inilabas na po niya, 40 years din po niyang kasama. Dahil sa incidenting ito na talagang hinampas niya yung bato ng 2 beses, na ang instruction magsalita ka lang sa bato. In a moment of anger, na-disqualify po siya, papakita ko sa yung promised land, pero hindi mo na sila dadalhin doon. Iba na ang magdadalo doon, kundi si Joshua. Now, nire-reflect ko din po ito. Ang reflection ko po dito, sa ating mga namumuno, if you are a leader, o kung saan man tayo, sa opisina o kung saan man, diba, kapag mga pasaway yung pinamumunuan natin, nagagalit po tayo, inirereklamo po natin sila, pero may warning po sa atin dito na baka sa Diyos na po tayo nagrereklamo at sa Diyos na rin po tayo nagagalit at baka sa ating galit hindi po natin iginagalang ang kabanalan ng Diyos sa harapan ng mga tao. Ano po ang kasalanan ni Moises? Disobedience. Sabi, magsalita ka sa bato pero hinampas niya ng 2 beses. It signifies Jesus Christ, yung bato, pero hinampas niya. Pangalawa, unbelief. Sabi, hindi ka nagtiwala sa akin eh. You did not believe me.
And ang pangatlong kasalanan po niya is irreverence because you did not uphold me as holy in the eyes of the people of Israel. Now, last example po patungkol sa holiness, nakita po natin itong example ni Moses. Tingnan po natin itong example ng the Ark of the Covenant. Now, the Ark of the Covenant is a symbol of the presence of God. It is to be hidden in the holiest place, the Holy of Holies. Doon lang siya nakalagay. Hindi mo nga pwedeng silipin yan eh. Kaya nga once a year, yung high priest lang yung pwedeng pumunta doon sa Holy of Holies. It was to be transported by the Kohathites, hawakan sa pole, and no one was to touch the ark or they would die. Pero may story po sa 1 Samuel chapter 4. Kung nakuha ng mga Filisteo yung ark, siguro hinawakan din nila sa pole yan kaya hindi sila namatay. Pero sila po ay natadtad ng bukol, natatandaan po natin yan. And so, sinaoli nila itong ark na ito which symbolizes the presence of God. And so, nung kinuha po nila sa 2 Samuel chapter 6, verse 3, sina Uza at Ohio na mga anak ni Abinadab na siyang nagpatakbo ng bagong karwahe, si David at ang buong sambayan ni Israel ay nagsasaya sa harap ng Panginoon ng kanilang buong lakas na may mga awitan ng alpa, salterio at pandereta, mga kastaneta at mga kompyang. Nang sila'y dumating sa giikan ni Nakor, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan ito sapagat ang mga baka ay natisod. Pero pagdating po sa verse 7, ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Uza at pinatay siya roon ng Diyos sapagat umawak siya sa kaban, namatay siya doon sa tabi ng kaban ng Diyos. Nagalit si David sapagat pinarusahan ng Panginoon si Uza at ang lugar na iyon ay tinawag na Perez Uza hanggang sa araw na ito. Kaya't natakot si David sa Panginoon sa araw na iyon sa kanyang sinabi, paanong madadala rito sa akin ang kaban ng Panginoon? Now David's first response was frustration and anger with God. Kasi bakit ganun? Natalisod yung baka, kasalanan ba ni Uza? Babagsak baka mabasag yung Ark of the Covenant. So hinawakan ni Uza. Kaya, ganun ba't naman pinatay? Kasalanan ba niyo? Kasalanan nung baka. Pero, David seems to have forgotten God's instructions in the law about how the ark was to be transported. Kohathites kasi yan, at may pole yan. Hindi mo siya pwedeng hawakan talaga yung pinaka-ark of the covenant. Mamamatay ka talaga. Yung pole ang iyong hahawakan. And actually, hindi naman sinabing ilagay mo sa karwahe. Binubuhat yan, naglalakad yan, at ang may bitbit po niya, Kohathite. He also seems to have forgotten how many have previously died when due reverence from the presence of God associated with the ark was not shown. Kaya nga nagkaroon ng bukol yung mga taga-Ashdod. Kasi nga, sa sobrang banal ng Diyos, so isinuli yan ng mga Philistines. And alam niyo po ba kung bakit namatay si Uza? Actually, God struck Uza because of his irreverence. And sometimes, baka tayo din po, hindi po natin ibinibigay ang banal na paggalang sa ating Diyos. So, natakot na po ba tayo after hearing these stories? Para natakot po tayo. Pero, hindi po. Hindi po tayo dapat matakot na tila paparusahan po tayo ng Panginoon. Kundi, dapat po ang ating pagkatakot ay pagkatakot na may paggalang. Now, ito po ang magandang balita. Though God is worthy of our highest respect and reverential fear, He is neither distant nor aloof. And despite the sins we have committed, God welcomes us with open arms through the redemptive work of His Son, Jesus. So, buti na lang po ang Panginoong Jesus ay nandito. Kasi kung tayo nasa Old Testament, ewan ko lang po, baka wala pong tumagal po sa atin sa presensya ng Diyos. And with this, I close. Tama po si John, ang sinabi po niya sa John 1:18 that no one has ever seen God. Wala, kasi pag ang tao titingnan niya ang Diyos in it, the fullness of His glory, mamamatay talaga. Dahil sa kabanalan ng Diyos. But, nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Diyos na itong napakadakilang Diyos, itong napakabanal na Diyos. Sabi po dito sa John chapter 1 verse 18, na walang sino mang nakakita sa kanila, pero sa pamagitan ng Diyos na tanging anak. Sino po yan? Ang ating Panginoong Hesus na nasa kandungan ng Diyos. Siya ang nagpakilala sa atin
sa Diyos. At magkakaroon po tayo ng relasyon sa napakataas at napakabanal na Diyos na ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. So dapat lang po natin purihin, ibigay ang pinakamataas na papuri sa ating Panginoong Diyos na holy, 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 walang katulad, pinakamataas at pinaka nararapat lang natin bigyan ng papuri.